Topic, Gen Z fashion. Challenges, beautiful things about Gen Z. Usapan natin ang Gen Z fashion. Okay, Number well, one is ang black or super white na damit. Kasing lalim ng kanilang mga isipan kung mag-isip. List number 2, yung mga parang kupas o mga lighted na colors na simple lang na napaka-plain. O kaya naman, yung mga damit na may mga print pero puti pa rin. At hindi nawawala sa kanila ay yung mga dark outfit. Yung mga dark na shoes. Okay, kasi lalim ng personalidad, ang mga Gen Z, mahilig silang magtugma ng fashion. Hindi sila masyadong colorful. Mas gusto nila yung mga brown, beige, black, gray, at almost all ay plain color. Yung mga passionista na party ng Gen Z, sila yung mahilig sa mga neon colors. Oops, hindi pa tayo tapos. Pag-usapan natin ang mga vintage na lagi na tinatanuhan ng black at beige sa sapatos. Whether it's ladylike or napaka-vintage, parati ang may animal prints, may cartoon character, may brown, merong gilansilyo, yung mga very unexpected sa kanila. Magaling din sila magdala ng mga granny outfits. O, napag sinabing Gen Z fashion, comfortable, easy, carefree, put together, smart, and of course, genius. Yan ang fashion statement na nakikita ko sa kanila. Napaka-sensible, para bang tatakbo, or parang pwede sa emergency, gano'n ang mga outfitan nila. Pagkatapos natin mag-usap tungkol sa fashion at sa mga preferred color ng mga Gen Z, pag-uusapan natin yung medyo seryosong bagay. Paano nga ba unawahin ang isang Gen Z? Dahil tayo ay nasa life coaching industries, okay, tayo ay nasa psychological solution para sa ating mankind. Okay? Pag-usapan natin, ano nga ba ang mga challenges ng mga Gen Z? Okay? So, ang number 1 natin, guys, pag sinabing challenge, ano yung nahihirapan sila? Okay? Ano yung naguguluhan sila? Alright. So, sisimulan na natin. Okay. Challenge number 1. Challenge number 1. Ang Gen Z is tinatawag na black and white communicator. Okay? So, ibig sabihin, technical sila. Hindi katulad ng mga Gen X na may emotions. Merong palaboy, merong palabok bago sabihin kung anong gusto nila sabihin. Ang Gen Z, iba. Black and white yan. Pag sinabi nilang, hindi na ako masaya, alis na ako, tapos na. So, for example, we've seen this, where they feel like they deserve a raise, and they don't know how to ask for a raise, and so instead of asking for a raise, they'll just quit. And then sometimes with an email that says, you don't value me, you don't pay me enough, you're like, we just had to ask. The answer, we love you, you know? So they're not afraid of quitting, but they are afraid of asking for things. Or if they do ask for things, it sometimes comes across very aggressive or accidentally black and white. Like, I've been here 8 months, and I would like a 50% raise. And I'm not exaggerating. I mean, and the problem is that they're ill-equipped. What they're doing is they're putting you in a yes or no position. So even if you say, here's the plan to get you that over the course of the next 8 months, they take it as a no, because I asked for something black and white. And so one of the things I think there's a huge opportunity for our company is to help people to build in training that helps them with their human skills. I hate the term soft skills. Please, let's never use that term again. You know, we talk about hard skills and soft skills. Those things are opposite. Hard and soft are opposites. They're hard skills, the skills you need to do your job, and human skills, the skills you need to be a better human being. And we want you to excel at both. And we're going to train you to do both. And some of the human skills that are underappreciated and undertrained in this day and age are how to have difficult conversations, how to have an effective confrontation, how to give and receive feedback. And I think we have to train those things so that if we equip them with the skills, instead of saying, I've been here for 8 months, I want a raise, to say, I've been here for 8 months, I really love it here,
my goal is to stay here. I have financial ambitions. Can you help me get on a path to get to this number? Now we can have a conversation, because it's now a continuum rather than a black and white question. But the point is I don't fault them. They lack the skills. And so I think there's a huge opportunity for an organization like yours to teach these young people coping mechanisms, stress relief, the biggest one being how to ask for help. That is the single biggest thing that is lacking at every generation, which is, I am struggling, can you help me? Whether it's personal or professional. That is absolutely lacking. And so let's listen to some tips of human always resources. Working with Zenzack and wondering why your messages don't always land. Let's fix that. Here are 3 tips to communicate better with Zenzack in the workplace. Zenzack appreciates clarity. Skip the fluff. Just be direct. But remember, tone matters. Be clear without sounding like a dictator. They grow up with tech, so if you're still stuck on emails, try using tools like WhatsApp, text or voice messages, Teams, or even short video updates. Zenzack cares deeply about diversity and being seen for who they are. Use inclusive language. Ask for the input. Create space where everyone feels heard. Zenzack isn't hard to work with. You just need to tune in. Follow us for more workplace communication tips. Okay, so you really have to teach them how to negotiate. Okay, ayoko na sa trabaho ko, hindi na ako masaya dito. I need to go, I need to find another job, period. Ganun sila magsalita. Ang Gen X, makikipag-negotiate muna. Ayoko na po dito kasi ganito, ganon. Meron silang reason, pero ang Gen Z wala. Para ba kung magsalita sila ng pag-aralan nila matagal bago nila sabihin sa'yo o bago sila mag-design? Okay? Dito nakakatalo yung tinatawag nilang black and white communicators. Ibig sabihin, kung ano yung ayaw nila, hindi nila gagawin. Kung ano yung gusto nila, yun ang gagawin nila. Okay? Hindi katulad ng ibang mga generation na nakikipag-negotiate, inaalam kung bakit ganito, ito yung reklamo na, kasi ganito, kasi ganyan. Wala silang ganon. Okay, number 2. Pagkatapos ng black and white communicators, sinasabi nila, according to expert, na ang Gen Z daw ay courageous to quit easily. Aba, wala yung paligoy-ligoy. Sabi ko nga sa inyo kanina pa, diba? Courageous sila. Ibig sabihin, mabilis silang mag-quit. Kaya ngayon, kailangan turuan mo sila talaga ng resilience, persistence, hard work. Diba? So, magtitiis siya mga ako talagang at tinatawag nila na life and death situation. Pero kung marami silang choice, ang bilis nila magdesisyon. Okay, ang sabi nga ng mga kabataan ngayon, marupok. Okay, number 3. Hard skills versus soft skills. Okay, ang hard skill na tinatawag natin ay yung mga bagay na pinag-aaralan katulad ng navigation sa computer, okay, pag-repair ng ventilador, pag-repair ng cellphone, o kaya naman yung pag-process ng billing, okay? So, lahat yan ay digital. Yung iba dyan, digital. Mostly ay digital. Yung tinatawag nilang tech skills o hard skill. Katulad ng pagkakarpintero. You do the physical work or you do the thinking para ma-process o magkaroon ng resulta ang isang bagay. Pag sinabi natin soft skills, ito yung human skills. Sabihin yung pagiging maunawain mo, pagiging open-minded, okay, o kaya pagkakaroon ng malalim na pangunawa sa isang bagay bago mag-decide. So, yung dalawang yan, nagtatalo yan. Yung human skills at saka yung hard skills. Kailangan natin dagdagan yung human skills ng Gen Z kasi lahat ng mga bagay ay nasa kanila na. Digital, diba? Nakikita na nila yan sa mga internet, kung ano yung gusto nila malaman, kung paano lutuin, kung paano gawin, kung paano i-repair, kung ano yung dahilan. So, lahat nakahain na sa kanila. That's why mas inclined sila sa hard
skills. Okay, so dapat daw sa panahon ngayon, according to expert, kailangan nila ang human skills. Okay, kailangan lawakan ng pangunawa, magdahan-dahan sa pagdesisyon. Okay, maging open-minded. Okay, ano pa ba? Ang human skills ay tinatawag nila na kung mahal mo yung aso mo, mahalin mo rin yung kapwa mo, no? Bigyan mo sila importansya. Ano ba yung nararamdaman nila? Okay? So, dyan pumasok yung mental health na ang dali-dali nilang makaramdam ng sensitivity. Dahil nga sa mga bagay na hindi nila kailangan ng emotional quotient. Yung emotional quotient, yung tinatawag na paano ka ba magdala ng problema. Paano mo sabihin yung hindi o sa magandang paraan. Paano ka tumanggi na hindi ka mukhang mataray o matapang. Paano ka mag-say no professionally. Paano mo panindigan yung no mo na hindi ka nakakasakit ng damdamin. Okay. So, yun dapat aralin ng mga panahon ngayon. Yung mga Gen Z at saka yung Alpha. Okay? Okay, when are you born? Okay, 1997 to 2012, you are a Generation C. Generation C comes after the Generation X, which is from 1970s, okay, na pinanganak until 1996. Okay, so dito tayo sa Gen Z. Okay, we're going to talk about the challenges. Ano nga ba yung mga challenges ng mga Generation C na yan? Yung mga mental health, yung animal welfare, okay, yung Privacy Act, dito lumabas sa Gen Z, sa era natin. At syempre, of course, ang Anti-Bullying Act. Okay. Ano nga ba ang mga challenges ng mga Gen Z ngayong panahon na to? Number 3, ang mga beautiful things about being a Gen Z. Aba, pag-usapan natin. Ito po si Coach Mary. So guys, pag-uusapan muna natin yung mga bagay na nakikita natin sa paligid. Noong lumabas ang mga Gen Z na mga kabataan na yan, ano? Imagine ha, from 1997 to 2012, lumabas itong mga gamit na to, okay? Hindi ko man pwedeng ipakita lahat kasi nga, yung iba, wala pa ako. Diba? Hindi pa rin kompleto. So, ito yung kinukompleto ko para sa era ng Gen Z na yan, okay? Number 1, kailangan meron ka ng bones, vitamins. So, sa sobrang puyat mo, karamihan sa research ngayon, yung mga bata na lumabas is hindi sila ganun katangkad. Alright? Okay, so kailangan natin ng height ha, guys. Okay, kaya pa yan. Kaya pa yan. Nung panahon namin, sa amin, kailangan, pag reach mo ng 14, 15, kailangan matangkad ka na or mataas na yung height mo. Otherwise, yung mga lalaki, yung mga lalaki noong time namin, binubuli sila pag maliit. Binabatok-batukan sila sa school. So ngayon, ibalik natin ang height improvement na yan, ha? Okay, number 2, mga puyatera, pati ako napupuyat. Okay, I have a Gen Z son who is 12 years old, turning to 13. So yan, wala silang tulog. Hanggang 2 o'clock na madaling araw, yun yung normal na tulog nila na kailangan sabayan mo at bantayan mo. Baka kung ano-ano pinapanood sa internet. Okay, number 3. Kailangan na natin ng mga vitamins na yan, na nutrition, kasi yan, palabas-labas ang Gen Z. Okay? Dahil sila ay social creature. Okay? Ito ang social, pinaka-social or pinaka-social group na sa lahat ng mga generation, ang Gen Z ang pinakamagaling ang social skills. Okay, so kailangan mo ng vitamin C ha, palabas-labas ka, okay? So protektado ka dapat, okay? Baka pag uwi mo, may dala ka ng virus. Okay, number 4, ang ating mga mag. Naglabasan na yung mga thermomag na yan, yung mga insulated mag na yan, na kailangan dala-dala mo kahit saan ka pumunta. Okay, kasi kailangan meron ka ng sariling tubig, or siguraduhin mo na yung iniinom mo sa labas, okay, ay
sa'yo lamang. Okay, meron ka ng personal na gamit na dala-dala mo. At syempre naman, dahil nga meron na tayo naglabasan ng mga call centers, syempre, allowed tayo na magdala ng ating mga tumbler. Okay, para sa ating personalized na inumin. You cannot share your personal things. Okay? Siyempre, para maiwasan ang sakit at ang contamination. Sa panahong ito, dapat maingat ka. Okay, what else? May sariling fashion ang Generation Z. Okay, lumabas na ang mental health. Hindi mo pwede basta asarin, hindi mo pwede basta paringgan, hindi mo pwede basta tawanan or laitin ang isang Gen Z. Hindi lamang ang Gen Z ha, dahil sila yung may pinaka-sensitive na mental health. Okay, ibig sabihin, kung ang isang tao hindi nakatulog, nagkaroon ng depression or anxiety dahil sa sobrang galit sa isang tao, isang grupo, maaari ka nang ipatawag sa barangay. Dahil alam mo ba guys, na ngayon, importante ang mental health. Yan ang nagdudugtong ng bagong future o ng future ng isang kabataan. So, kailangan sila ay may malakas na emotional quotient. Okay, o sige, tara na, punta muna tayo sa fashion bago ako maging sobrang seryoso sa topic na ito. Napag-alaman din na ang mga Gen Z ay entrepreneurial. Lahat ay gusto nilang gawing negosyo. Lalo na kung alam nila pagkakakitaan, gano'n sila katalino. Okay, number 2, ano pa ba ang Gen Z na na-research ko? Ang Gen Z daw is malawak ang pang-unawa. Okay, number 3, sila ay may black and white, sila ay tinatawag na black and white communicators. Kung tayo paligoy-ligoy magsalita, ang Gen Z hindi. Sasabihin na kung hindi o ayaw na. Sasabihin niya yung, alam niya yung karapatan niya. Bilang isang tao, ganon sila katalino. Okay, what else? Ang Gen Z is, bukod sa black and white communicator, okay, napag-alaman din sa research na ang Gen Z ay mahilig makipag-socialize. Sila yung mga social butterflies. Okay, napaka-healthy na kanilang social life. Online and offline, mabilis mo silang makasundo. Okay, what else? According din sa research, ang Gen Z ay yung tinatawag nila na social butterflies. Okay, meron man tayong mangilang-ngilang na introverts. So, yung tinatawag natin na tahimik sa isang sulok, nauunawaan na yan dahil ang science ay tinuturuan tayo para magkaroon tayo ng emotional quotient. Okay? Kailangan din natin irespeto yung mga bata o yung mga generation na hindi masyadong sociable. Bagamat matalino din sila. Okay, what else? Sinulat ko kasi dito eh. Okay, ang Gen Z ay magaling sa skills. Napakagaling nila mag-navigate. Alam nyo ba, yung computer, iiwanan mo ang bata na 12 years old sa harap ng computer. Naku, Diyos ko, kayang i-hack ang telepono mo. Ganun sila kagaling. Okay, napaka-techy nila. Okay, what else? Okay, dahil dyan, okay, kailangan natin ng input ng mga elders, ng mga magulang, na kailangan sanayin din natin sila sa emotional quotient. Dahil sila ay black and white communicator, kailangan ipakita din na sa kanila na ang pagiging strong sa emotions. Hindi pwedeng hindi mo na kaya, hindi mo na gagawin. Kailangan huwag ka pa rin sumuko. Okay, next one. Dahil sila ay digitally inclined, marami silang digital knowledge. Okay, nire-respeto ng isang Gen Z citizen ang input o yung tinatawag ng individuality or diversity. Iba-ibang tao. Makita mo yung Gen Z fashion ngayon, guys. Iba-iba yung forma nila. May granny fashion, may bohemian fashion, may dark fashion. Hindi sila nahihiyang pumarada at gawing rampa ang kalsada ng EDSA. Ganyan ang Gen Z. Dahil sinasabi nga nila na ang fashion daw is self-expression. Alright? So, ang sarap maging Gen Z, diba? Sa panahon ngayon, kailangan mo rin intindihan ang isang Gen Z kung paano sila makipagkapwa-tao para mag-meet ang tinatawag natin generation gap.
Okay? Ginagalang ng Gen Z ang individuality o pagiging isa o pagiging unique. Pwede mo silang tanungin at pwede mo rin silang i-inspire na magtanong o humingi ng tulong kung kinakailangan. Hindi ka pwedeng basta mananahimik lamang. Ganyan ang Gen Z dahil sila ay matatalino. Naku, iba't ibang language sa mga Gen Z na yan. Minsan, mapapaisip ka, ano ba yung sinasabi nila at nagkakaintindihan sila. Pero ikaw mismo ay hindi mo maintindihan. Okay, so, pag-uusapan din natin yan sa mga susunod na episode ko kung ano nga ba ang Gen Z language. Okay, so Gen Z, you are amazing. Remember that. Nandyan ang mga beautiful people sa Gen Z era. Okay, this is Coach Mary. Panoorin nyo to.